Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-6 na araw ng panahon ng Oktava ng Kapaskuhan. At ito ay magpapaalala sa atin ng ating taimtim at patuloy na pananalig at pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo na isinilang ngayong Kapaskuhan. Patuloy tayong manalangin sa ating mga personal at natatanging mga kahilingan. Lalo tigit, ipanalangin natin ang ating mga kapatid na may mga karamdaman na nasa kanilang mga tahanan at sa mga pagamutan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong ang bagong pagsilang ng iyong nagkatawang taong anak ay siya nawang magpalaya sa amin mula sa pagkalipin sa lumang pagkasalawahan namin. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat ipinatawad na ang inyong mga kasalanan, alang-alang kay Kristo. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa'y siya na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat tinalo ninyo ang masama. Sinulatan ko kayo, mga anak, sapagkat nakilala ninyo ang Ama. Sinulatan ko kayo, mga ama, sapagkat nakilala ninyo siya na sa simula pa'y siya na. Sinulatan ko kayo, mga kabataan, sapagkat malalakas kayo, nananatili sa inyo ang salita ng Diyos, at tinalo ninyo ang masama. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakakapukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakatutukso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi magmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, magalak ang kalangitan at daigdig ay may magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon ay purihin ng lahat sa sandaigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpupuri ay iuukol sa pangalan niyang banal. Magalak ang kalangitan, sa daigdig ay magdiwang. Dumulog sa kanyang templo at maghandog ng mga alay, kung Panginooy dumating sa likas niyang kabanalan. Humarap na nanginginig ang lahat sa daigdigan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginooy siyang hari sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naroon sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Fanuel, na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na.
7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapala ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa ng mga magulang ni Jesus ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang batang si Jesus ay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nasa ika-6 na tayo ng pagdiriwang sa oktaba ng Kapaskuhan. Ito po ang 8 araw ng ating maringal na pagdiwang o pagdiriwang ng Kapaskuhan, from 25 hanggang January 1. Ito po ay hudyat ng pasimula ng buong season ng Christmas hanggang sa buong linggo ng Epipanya, at ang dulo nito ay ang binyag ng ating Panginoong Hesukristo, kung siya rin ang magiging hudyat ng unang linggo ng karaniwang panahon. At sa araw na ito, ating narinig ang mabuting balita ng Panginoon. At ito ay pumapatungkol sa isang nanampalataya, nanalig at umasa, si Ana, ang isang babaeng propeta. At matapos siyang maging balo, ay inialay niya kayang sarili sa mahabang panahon para sa panalangin, para sa Panginoong Hesukristo, pag-aayuno, fasting, abstinence, at inalay ang sarili para sa ating Panginoong Hesukristo, hanggang kanyang makita ang batang Jesus na dinala nila Maria at Jose bilang bahagi ng kanilang gawain kada taon. Si Ana ay may matinding debosyon sa Diyos, kaya inialay niya ang kanyang buhay. Nanatili siya roon ng mahabang panahon at kanyang ipinakita ang tunay na pananampalataya, pag-asa at pag-aantay sa kalooban ng Diyos. Anna's story is a brief but profoundly inspiring for all of us, teaching us the beauty of patience, the beauty of worship, and unwavering trust in God's promises. Mayroon po tayong 3 bagay na maaaring matandaan sa ginawa ni Ana sa kanyang pananampalataya. Una, ang ating katapatan sa pag-aantay sa kalooban ng Diyos. Lahat tayo ay may hinihiling sa Diyos. Lahat tayo ay umaasa sa harapan ng Panginoon na diringgin ang mga bagay, ang mga panalangin, ang mga ating natatanging kahilingan. Ngunit ang nakaalam kung kailan ito magaganap ay ang Panginoon lamang. Kaya naman sana tayo maging tulad ni Ana. Huwag tayong mapagod mag-antay. Huwag tayong mapagod mag-antay sa tugon ng ating Panginoong Hesukristo sa inyong mga panalangin. Maaring bibigay agad, maaring sa susunod na buwan, maaring sa susunod na taon, maaring sa ilang taon pa ang darating. Ngunit huwag sana tayong mapagod tulad ni Ana. Pangalawa, ang kapangyarihan ng pananampalataya.
Bilang mga binyagan, ang ating gampanin, bahagi ng ating misyon ay ang magdasal sa Panginoon. Sinabi sa ibang bahagi ng ating ebanghelyo, kumatok lamang tayo sa pintuan ng ating Panginoong Hesukristo, sa puso ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ay makikinig sa atin. Huwag tayong manawang manalangin, huwag tayong manawang magpuri sa Panginoon. Kahit na ba minsan, naiisip natin, bakit ang hirap-hirap ng buhay? Bakit minsan, pakiramdam natin, nawawala ang presensya ng Diyos sa buhay natin dahil sa tindi ng ating mga pinagdaraanan. Ngunit ang tanong dito mga kapatid, ang Diyos nga ba ang nawawala? Ang presensya o nagkukulang tayo sa panalangin? Sapagkat ang panalangin, ang pagpupuri sa ating Panginoong Kristo ay may dalang kapangyarihan. Kung kaya, mahalaga ang patuloy na ating panalangin sa Panginoon. At ang panghuli, ang pag-asa na matutupad ang mga pangako ng Diyos. Ang Panginoon ay nangako kay Ana na hindi siya papanaw sa mundong ito hanggat hindi niya makikita ang Mesiyas, ang batang Jesus. At naganap ang pagkakataong ito. Makalipas ang maraming taon, nakita niya ang Panginoon bago siya papanaw sa mundong ito. Sapagkat nangako ang Diyos, sabi ng Panginoon, tayo ay Kanyang tutulungan. Tandaan natin muli, hindi nangako ang Panginoon na hindi tayo magkakaroon ng mga problema, mga pagsubok sa buhay. Ang pangako ng Diyos, mananatili siyang tapat sa Kanya, sa atin upang tayo tulungan sa ating mga problema, upang tayo ay tulungan sa ating mga pangangailangan. Kaya naman mga kapatid, patuloy po tayong maging tapat sa ating Panginoon at umasa na darating at darating ang Kanyang mga panalangin. Ang story in this narrative is a powerful reminder that faithfulness, worship, and hope in God are never wasted. Manatili tayong tapat, tulad ni Ana, manatili tayong magdasal at tumasa. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming dumikha, tanggapin mo ang aming inihahaing mga alay upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiwang ay siya namin ngayong mapagsalusaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa.
Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin, naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo ngayon, naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinag-isang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ang ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo sila
Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, kaisa ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kaburihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tuwayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa mapayapa at tahimik na gabi, isinilang sa sabsaban ang sanggol na si Jesus upang ipadama ang pagmamahal na Diyos Ama sa buong sanlibutan. Sa langit ay nag-aawitan, nagpupuri sa pagsilang ng bugtong niyang anak, upang ipadama ang pagmamahal niya. May ligaya sa bawat itinang tao. Dumating na ang araw ng Pasko. May pag-asa, may ligaya, may liwanag sa araw ng Pasko. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. May liwanag sa bawat itinang tao. Dumating na ang araw ng Pasko. May pag-asa, may ligaya, may liwanag sa araw ng Pasko. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na piging, ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig, ngayon at kailanman, upang pagkalipas ng mga kaloob mong pansamantala,
makamtan namin ang aming inaasahang pampalagian sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, sa diwa ng kagalakan ngayong darating na bagong taon, makikita niyo po sa screen ang hanay ng mga banal na misa. Sama-sama po tayong magdasal at magnilay sa dakilang pagsilang ng ating manunubos. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan, at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit nito sa pananalangin, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan ng aral ng Panginoon at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan.
Amen. Bago ang uling pagbabasbas, muli maraming salamat sa inyong pagdalaw dito sa Pambansang Dambana upang manalangin, hilingin ang ating mga natatanging kahilingan at mga pasasalamat sa ating Panginoon Jesucristo. Maraming salamat din sa nakiisa sa atin via live streaming. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa banal na misa. At nawa ang Panginoon sa tulong gabay ni Santo Padre Pio ang inyong mga panalangin, ang inyong mga kahilingan ng kagalingan para sa inyong mga eksaminasyon, para sa inyong mga biyahe, at iba pang mga kahilingan sa ating Panginoong Jesucristo ay kanyang diringgin sapagkat tayo ay taimtim na nanalangin at umaasang siya ay nariyan sa ating buhay. Nawa ang inyong hanap buhay at mga kalusugan ay basbasan din ng Panginoon, sampu na inyong mga pamilyang nasa inyong mga tahanan. Mag-ingat po kayo sa inyong pag-uwi sa inyong mga tahanan sa mga biyahe po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit ng magagandang ibig, dahil sa Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y silang, may tatlong haring nagsidaw.